Ako si Lynn, isang nurse na nagtatrabaho sa hospital na di ko na lang papangalanan pa. Unang araw sa trabaho, kaya excited na akong pumasok. Kasi naman, may bagong kaibigan ka na makikilala sa araw na ito. Pero bago ako magsimulang pumasok sa hospital na ito, ay pinaalalahanan ako ng kaibigan ko na si Jen. Mag-iingat daw ako dahil mayroon daw aswang na gumagala sa aking pinagtatrabahuhan. Noong una ay binaliwala ko lang ang sinabi ni Jen hanggang sa dumating yung gabi na ako mismo ang nakakita. Ilang minuto na lang ay malalapit nang matapos ang aking duty. Sa sobrang pagod ko ay nakaidlip ako sandali. Sa aking pagkaidlip ay mayroon akong narinig na nagkakagulo sa isang kwarto. Agad naman akong nagtungo kung saan nanggagaling ang mga ingay. Pagkapasok ko pa lang ay nakita ko ang isang babae na putlang-putla at para bang wala sa sarili. Kinausap ko ang mga tao doon kung ano ang nangyayari. Wika nila ay may pumasok daw na isang aswang sa silid ng babae at inatake ito. Mabuti na lang daw ay inabutan ito ng kanyang asawa kaya nakaligtas ito. Kaya pala napakaraming kalmot sa iba't ibang bahagi ng katawan ng babae. Agad namang ginamot ni Dr. Felix ang sugatang babae. Natakot ako sa aking nasaksihan. Ngunit naglakas loob ako na sa hospital na muna magpalipas ng gabi. Baka kasi nandun pa ang aswang na sinasabi nila. Lumipas ang gabi, ni anino ng aswang ay wala akong nakita. Pagdating ko sa bahay kinaumagahan, ay agad kong ikinuwento sa mga magulang ko ang nangyari sa hospital. Sinabihan naman nila ako na mag-ingat at sinabi pa nila na noon pa man ay kilalang kilala ang hospital na yon na may gumagalang aswang. Nakita ko sa mga mata nila ang pag-aalala nila sa akin. Ipapagawan kita sa albularyo ng magagamit mo pangontra aswang, anak. Sambit ng aking ama. Kinahapunan, dumating si Mang Kulas sa bahay namin, bitbit ang pangontra sa aswang. Wika ni Mang Kulas sa akin, wag ko daw ihihiwalay ang binigay niya sa akin na pangontra. Sumagot naman ako na walang problema. Biyernes, nang bumalik ako sa trabaho, dala ko ang binigay ni Mang Kulas sa akin. Pagpasok ko pa lang sa ospital, ay nanindig na ang aking mga balahibo. Paano ba naman kasi, mayroon akong nakasabay na isang matandang babae at ang kasuotan niya ay puro itim. Tinanong ko pa nga ang matanda kung mayroon ba itong pasyente na dadalawin sa loob. Hindi ito sumagot sa akin, bagkus ay nagpatuloy lang ito sa paglalakad. Laking gulat ko na lamang nang mag-iba ito ng daan patungo sa lumang morgue na hindi na ginagamit ng hospital. Sinundan ko naman ang matanda at baka ito ay naliligaw lang. Pero maya-maya, napahinto ako dahil bigla itong nagpalit anyo bilang isang malaking paniki. Nanigas ang katawan ko nang magtungo ito sa akin. Napapikit na lamang ako at hinanda ang sarili sa pag-atake ng aswang. Ngunit lumipas ang ilang segundo ay wala akong naramdamang masakit sa aking katawan. Pagdilat ng aking mga mata, wala na yung aswang. Siguro dahil sa binigay ni Mang Kulas na pangontra, kaya hindi ako ginalaw ng aswang. Kinabukasan, nag-file na ako ng resignation letter dahil ayaw ko nang makita ang aking nakita. Akala ko na ang mga aswang ay isang kathang isip lamang na panakot sa mga bata. Pero nagkamali pala ako. Totoo pala ito. At ako na mismo ang nakakita kung paano ito magpalit anyo. Ngayon ay sa ibang hospital na ako nagtatrabaho. Mabuti na lang
Sa bago kong pinapasukan ay walang aswang na gumagala. Ilang taon na rin ang lumipas. Naalala ko pa ang nangyari sa amin ng panganay kong anak. Umaga pa lang nang maghanda na ng mga gamit ang aking asawa. Araw kasi ng aking panganganak sa panganay namin. Tamang-tama, pagkatapos niyo maghanda ng mga gamit, ay sumakit na ang aking tiyan. Dali-dali naman siyang pumara ng masasakyan patungo sa hospital. Pagdating namin sa hospital, ay wala namang sinayang na oras ang mga doktor. Sa awa naman ng Diyos, ay malusog kong isinilang ang isang sanggol na lalaki. Nagpasalamat ako na wala naman naging problema sa panganganak ko. Unang panganganak ko kasi ito kaya takot pa ako. Nanatili kami ng ilang araw sa hospital dahil hindi na muna kami pinauwi ng doktor para daw masiguro na ligtas talaga ang bata at ako. Unang gabing pananatili namin sa loob ng hospital ay agad akong nakatulog sa sobrang pagod. Binantayan naman kami ng aking asawa, ngunit makalipas lang ang ilang sandali ay nagising ako dahil nagpaalam ito na aalis muna upang humanap ng banyo. Sa pag-alis ng aking asawa ay bigla namang pumasok ang isang matandang babae. Gusto ko sanang sumigaw, ngunit walang lumalabas ni isang tinig sa aking bibig na para bang may pinipili sa akin. Makalipas lang ang ilang minuto ay nakabalik na ang aking asawa. Naabutan niya ang matanda at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa loob. Hindi na sumagot ang matanda at dali-dali itong umalis ng kwarto. Sa pag-alis ng matanda ay saka lamang ako nakagalaw. Sinundan ng asawa ko ang matanda. Sa pagbalik niya, ikinuwento niya sa akin kung saan nagtungo ang matanda. Nagtungo daw ito sa isang madilim na sulok ng hospital na walang katao-tao. Kinaumagahan, nagtanong ako sa isang nurse tungkol sa matandang babae na aking nakita. Sinabi niya sa akin na isa raw iyong aswang at mayroon daw talagang gumagalang aswang sa loob ng hospital. Natakot naman ako sa aking narinig na baka balikan kami ng matandang iyon at kuhanin ang anak namin. Sinabihan ko ang asawa ko na huwag kaming iwan ng anak namin, lalong-lalo na sa pagsapit ng gabi. Mabuti na lang at sumunod ito sa sinabi ko. Sa ilang araw na pananatili namin sa ospital, ay sa wakas, dumating na ang araw na kami ay makakauwi na sa aming tahanan. Siguro kung matagal bumalik ang aking asawa, ay biktima na siguro kami ng matandang aswang na iyon. Ngayon ay may 3 anak na kami, pero sa ibang ospital ko na sila isinilang dahil sa takot na bumalik yung matanda at makita ko muli siya. Nabalitaan ko na lang na may nabibiktima yung matandang iyon. Ang nakakalungkot lang ay ni isa ay wala man lang sa kanya nakahuli.